Pag-usapan natin ngayon mga kababayan itong security plan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito po yung rason kung bakit galit ang China at desidido sila mga kababayan sa kanilang plano na i-cut short ang presidency ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng infiltration sa politika natin. Alam na ninyo yung ating minimin, may mga politiko po na alyado po sa interes ng China. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, hindi po pa uuna sa kanila. Alam na yung kanilang mga balakin po. Kaya sabi dito sa balita, Marcos Security Plan, a safer Philippines for families, businesses, communities. Tutuldo ka na po mga kababayan ng ating administrasyon ang pagmamalabis ng China sa atin, ang infiltration po nila, ang maitim nilang mga plano dito po sa ating bansa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kung ano itong security plan na sinasabi ng ating Pangulo, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Dito ang ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating napaka-importanting topic po ito na kailangang maintindihan ng ating mga kababayan para tama po yung ating mga desisyon, lalo na yung mga sinusupport nating mga leaders. At seryosohin natin mga kababayan ang kampanya laban doon sa mga pro-China dito sa ating bansa at suportahan po natin ang mga ginagawa ng ating administrasyon. Kasi ito po ang totoo na nagsisilbi po sa interes ng ating bayan, ng ating mga mamamayan. Kaya bumuo po mga kababayan ng security plan yung ating presidente. Sabi dito, Marcos Security Plan, a safer Philippines for families, businesses, communities. Kasi ito po yung mga ini-infiltrate ng mga ni-infiltrate ng mga kalaban, lalo na po ng China. Ganyan kagaling yung ating presidente po. So sabi niya rito, sabi dito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the adoption of the 2024 National Security Strategy as the country's comprehensive guide to securing its sovereignty, promoting its Filipinos' welfare, and strengthening the bonds of peace, harmony, and solidarity. Yung strategy po kasi ng China, divide and conquer. Pinag-ati-ati tayo po sa pamamagitan ng propaganda. Ini-infiltrate po nila yung iba-ibang sektor. Yun mismo po yung binulgar ng ating armed forces noong mga nakaraang buwan. Ito po, report ito mga kababayan ng ABS-CBN. Yan ABS-CBN. July 4, 2024. Armed Forces Chief says China infiltrating Philippine education, media, LGUs. Kita ninyo? Matindi yung infiltration. Kaya po, after the New Year, o ngayon sasalubong tayo sa New Year, wag na nating dagdagan pa yung selebrasyon ng New Year, pati yung Chinese New Year, nakipag-celebrate kayo. Wag na tayong makipag-celebrate po sa Chinese New Year. Kasi po,
isa siya sa strategy ng mga Chinese. Cultural invasion po. Binibrainwash tayo sa pamamagitan ng mga programa nila sa kultura. Ang intensyon nila, mga kababayan, i-brainwash tayo na tayo maging kaanib nila. Iisa na lang yung mga Pilipino at mga Chinese para province na nila tayo. Ang intention po nila, i-erase yung lahing kayumanggi para kanila na, mga kababayan ng ating bansa. Alam ba ninyo yung ganun ang ultimate objective nila? Grabe ang brainwashing nila, mga kababayan. Grabe ang infiltration nila. Yan mismo yung armed forces yung nagsabi Philippine education in-infiltrate nila, media, pati mga local government units. Yan mismo yung sabi ni General Romeo Browner. During a press briefing at Camp Aguinaldo after a command conference attended by President Marcos, Defense Secretary Chodoro, and National Security Advisor Eduardo Anyo. So sabi ni Browner, tinatargetan niya ng China yung ating Philippine education, yung negosyo, media, at saka local government sectors. Beijing is reportedly doing this through a United Front Works strategy. So sabi ni Browner, they are slowly entering our country in trying to influence various sectors in our society, including the education sector, business, even the media in local government units. Akala ninyo, nakikisaya kayo sa Chinese New Year at kung ano-ano pang mga palabas ng mga Chinese, pati yung mga dragon na dance, nakisaw-saw kayo. Pwede naman yung tinikling, mga folk dances ng mga regional folk dance. Yun ang i-promote natin, hindi yung dragon dance. Pinagluloko tayo ng mga Chinese para yung resistance ng kanilang invasion po, creeping invasion, mawala po. Yun ang kanilang objective. China is also allegedly using POGO, Philippine Offshore Gaming Operations, to gain entry into the Philippines. Kaya po, pinatigil, mga kababayan. Ngayon po yung last, wala na, tapos na ang POGO. Tinuldo ka na ng ating Pangulong Bongbong. Ginagamit po nila sa infiltration. Kaya sabi ng ating Pangulo, sabi dito sa balita, in Memorandum Circular 75 signed December 20, the President tasked the National Security Council, led by the National Security Advisor Eduardo Anyo, to lead the implementation of the NSS or National Security Strategy. So sabi ng ating Pangulo, ito ang NSS was crafted to operationalize the policies and objectives set forth in the National Security Policy 2023-2028 and serve as a roadmap for the transformation of the security sector. Sabi po ni Secretary Anyo, ito ang NSS laid out 53 strategic directions and 393 actionable steps to secure the country's sovereignty, promote the welfare of each Filipino, and strengthen the bonds of peace, harmony, and solidarity. Kasama dito yung paglaban sa fake news. Kaya po, ang encouragement ko po sa inyo, pakiusap ko sa inyo, alam naman ninyo kung sino yung mga peddlers ng fake news, yung mga vloggers po na supporters ng mga Duterte. Pag nagpatronize pa po kayo sa kanila, ang ibig sabihin po niyan, inaalaw ninyo na maloko kayo nitong mga ginagamit ng China, mga agents ng China, mga kababayan, dito sa ating bansa. Pag-traidor yan sa ating bayan. Huwag ninyong hayaan, mga kababayan, na magamit kayo ng foreign interest. So sabi dyan, the 2024 NSS focuses on 4 key areas: human capital development, institution building, efficient use of instruments of national power such as diplomacy in defense, and sustainable growth through economic resilience and legislative support, sabi po ni Anyo. He added at its core, the NSS is about building a country where families can thrive, businesses can grow, and communities can feel safe and supported. The NSS posed for a whole-of-nation approach and encouraged participation from government agencies, private organizations, and local communities to attain national security goals.
Ang key priorities include investing in education and healthcare, strengthening governance, and leveraging technology to bolster national defense. The NSS also seeks to protect critical industries, support economic growth, and uphold the country's sovereignty while ensuring opportunities for future generations of Filipinos. So babantayan na po ang mga sektor lalo na sa edukasyon, sa negosyo. Babantayan na to ng mabuti ng ating mga national security agencies kasi ito po yung in-infiltrate ng mga kalaban, lalo na po ng China. Yun ang nadiskubre po ng ating armed forces. At lantaran po ang kanilang ginagawa. Makikita ninyo sa mga propaganda nila using social media, bloggers. Napaka-ambisyoso kasi po ng China. Hindi lang nila ito dito ginagawa sa atin, pati sa Amerika and other countries in the world. Ayan po, the China threat. Galing mismo ito sa FBI ng Amerika. The counter-intelligence in economic espionage efforts emanating from the government of China in the Chinese Communist Party are a grave threat to the economic well-being and democratic values of the United States. Ginagamit nila yung negosyo, ini-infiltrate nila mga kababayan through trade, makikipagnegosyo. Yun pala mga kababayan, may motibong masama, naniniktik mga kababayan. Kaya sabi rito sa investigasyon ng FBI, confronting this threat as the FBI's top counterintelligence priority. To be clear, the adversary is not the Chinese people or people of the Chinese descent or heritage. The threat comes from the programs and policies pursued by an authoritarian government. Hindi man po yung mga Chinese people. It is the government ng China. Kaya tayo po, hindi man tayo galit sa mga Chinese. Nagagalit tayo sa gobyerno ng China kasi in fact, ang nambubuli sa atin po, yung gobyerno ng China. Di ba sila nambubuli dyan sa West Philippine Sea? Sila ang nambubumba sa atin dyan ng mga water cannon. Sila yung nambabangga sa ating mga vessels. Sila yung may intensyon mga kababayan na mga mkam. Ginagamit nila yung mga tao nila. Ini-infiltrate tayo. So ito yung malinaw dito mga kababayan, sabi ng FBI. The Chinese government is employing tactics that seek to influence lawmakers in public opinion to achieve policies that are more favorable to China. At the same time, the Chinese government is seeking to become the world's greatest superpower through predatory lending and business practices, systematic theft of intellectual property, and brazen cyber intrusions. China's efforts target businesses, academic institutions, researchers, lawmakers, and the general public and will require a whole of society response. The government and the private sector must commit to working together to better understand and counter the threat. Kaya po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, very much aware siya sa ginagawa ng China. Siguradong binigyan siya ng intelligence data ng Amerika. Pabalik-balik siya sa Amerika. At kung ano yung ginagawa ng China sa Amerika, yun din ang ginagawa sa atin. Tulad ng sinabi po ng ating armed forces, ini-infiltrate po yung ating negosyo, yung ating edukasyon, yung ating mga LGUs. Yun din po ang ginagawa sa Amerika. Academic institutions, businesses, pati yung mga lawmakers nila. Kaya dito po, yung mga kumakandidato na pro-China po, malamang funded po ng Chinese government mismo. Kaya tama po ito na ginagawa ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. I-implement niya po itong security plan for a safer Philippines for families, businesses, communities. Ayas, tayo bilang mga mamamayan, ang pwede nating maitulong, support the administration policy. At we reject pro-China politicians. Huwag natin pong iboboto sa 2025, lalo na po sa presidential election 2028. Huwag tayong boboto ng pro-China. Alam na ninyo kung sino-sino yung mga pro-China dito. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.